puntahan natin, Prof, yung research na binabanggit mo na very, very interesting. So, walang kriminal na ang reason lang talaga kung bakit siya nakagawa ng krimen ay dahil drug addict siya. Tama? Totoo yan. Ang tawag natin dyan, pathways to crime, Christian. Pathways. Kumbaga, mayroon tayong tinatawag sa criminology na life course theory, right? Na tinitignan mo daw yung kanyang pinanggalingan at pinagdaraanan para sa ganun maintindihan mo siya at nang sa ganun mabigyan mo ng solusyon ang kanyang pagiging kriminal. So for example, sa life course theory, Christian, ang sabi is very formative yung upbringing ng pamilya. Kung mahal ka ng magulang, mayroon kang disiplina, magkakaroon ka ng self-discipline. At 8 years old daw, mayroon ng self-concept ang mga tao for self-discipline. Pero kung wala kang disiplina sa magulang, nagtatrans ka, binibigay agad sa'yo, right? Ikaw ngayon ay tinitignan mo lang ang iyong sarili. So pag 8 years old at wala ka pang self-discipline, magiging at risk ka na ng future juvenile delinquency. And then pag ikaw ay nasa 14 years old na, ikaw ngayon ay nasa high school, medyo mas maliit na ang supervision ng iyong pamilya. And dito papasok ang peers, right? Yung mga delinquent peer influence. Kung ikaw ay kasama mo sa mga eskwela ay yung mga nag-aaral, yung academic scholarships, yung mga sumasali sa mga contest, then you will be okay. Pero kung ang mga kasama mo ay yung mga tambay, yung mga ayaw mag-aral, bulakbol, then now you are starting to, kumaga patikim-tikim ka daw, Christian. Sisimula ka na magyosi, sisimula ka na uminom ng alcohol, and then eventually you graduate into using drugs, right? So lack of family supervision leads to exposure to delinquent peers. So yun yung pathway mo. And then pag nakatikim na ng droga, right, maaari kang magkaroon ng additional burdens na. Maaring pabayaan mo na yung pag-aaral mo at hindi ka rin magkaroon ng trabaho. So titignan natin madaming dahilan kung bakit nakagawa ang krimen ang mga tao. So kung kailangan solusyonan mo ang drug addiction, tignan mo yung pathways as well. Kasi mayroong mga drug users na gumagamit ng droga dahil sa barkada. Mayroon din naman dahil sa tensyon nila sa kanilang trabaho. Nung ako'y PDL at hanggang ako ay lumaya, nag-interview ako ng mga drug users, Christian. At ang sabi nila, well, gumagamit ako ng droga dahil ang trabaho driver eh. So, kung taxi driver ka daw, 24 hours kang nagtataxi, right? At kung walang shabu, kumbaga antok na antok sila. Kung kaya safety pa nga daw sa kanila na may shabu dahil nagiging aware sila sa kanilang environment. At kumikita sila at mayroon silang binigay na pera sa kanilang pamilya. Though of course, kung padalagi nilang gagamitin ito, nagiging addict sila, nagiging dependent sila sa paggagamit ng shabu. Pero functional sila na mga tao. So may mga ganong mga bagay. Yes. Di ba walang kinaiba yan sa fentanyl? Kuma-addict ka sa fentanyl? Ganon ang nangyayari. Oo. Kasi fentanyl is pain reliever naman. At maraming mga tao dito sa Amerika na mamatay sa fentanyl. Kung kaya fentanyl is really such a big public health issue sa Amerika sa ngayon. Alright? So, yung ganong uri ng paggagamit ng droga, maaaring pang sabayan mo yan sa paggamit ng alcohol at maaaring sabayan mo pa yan sa mga lolo at lola na or tito at tita na crowded ang kanilang housing at walang privacy at doon na ngayon na-expose sila sa mga opportunities to commit further crime, right? And yan ang kumbaga pinakaugat ng problema kaya mayroon tayong mga domestic sexual abuse, right? Kasi nga walang privacy, very limited yung space at na-expose yung mga young kids sa mga delinquent behaviors ng mga matatanda. So, kahit na pagpapatayin mo itong mga addicts na ito, Christian, right? It's a very easy solution to a very big social problem. So ano ang dapat nating gawin, right? At yung tinatanong nila sa akin, kung hindi natin sila pagpapatayin, anong gagawin natin? Hayaan lang natin sila ng manggay, hayaan na natin sila pumatay. Ang sabi ko, hindi. Hindi po yun ang aming sinasabi. Ang sinasabi namin is, mayroong mga mas epektibong paraan na based on evidence, na based doon sa mga theoretical knowledge natin, na ayusin mo ang pamilya, ayusin mo ang trabaho, ayusin mo ang komunidad, ayusin mo ang eskwelahan, ayusin mo ang structure ng ating mga labor system.
At yun ang higit na makakatulong sa pagbabawas nitong problema po natin. So yun po ang sinasabi natin na it should be evidence-based, it should be based on theory as well. Okay. Importante yan eh. Kaso ang problema, pag yan ang inargue ng isang politiko, kunwari, para masolve itong problema ng drug addiction, fix the system, fix the communities, the home, the schools, tsaka labor system. Hindi siya sexy topic, hindi kakagatin ng mga tao yan, di ba? Ang sexy approach is pagpapatayin lahat yan, di ba? Ubusin sila. So, pero in an ideal setting, balikan natin, no? Ano ba yung mga dapat ginawa concretely when you talk about fixing these things? Kunwari, kung babalikan natin yung 6 years of the Duterte administration, at meron naman talagang drug problem, although that was blown out of proportion by the former president. Ano dapat yung nag-i-approach? Isa-isa. Well, actually ako, gusto ko rin yung strong, decisive leadership na kinakailangan talaga na mayroong tayong leader na kumbaga gagamitin ang batas sa tamang paraan para paghuhulihin ang mga drug dealers. Right? Ang naging problema, Christian, is mayroon tayong problema sa criminal justice system natin noon. Hindi natin naman yan may kakatwa, right? Ang mga police natin hindi gaanong professionalized, ginagamit nila yung kanilang pagiging pulis sa paghuhulidap ng mga tao, pagpapatong ng kaso, and so on and so forth. Ang una sanang ginawa ni President Duterte during that time is ayusin muna ang kapulisan, right? Binigyan niya muna sana ng kumbaga clean na message na you follow the rule of law. You follow the procedures. Igalang mo ang karapatan ng mga taong ito. Right? And then, pwede kang magkaroon ng, kumbaga, very, very deterrent type of policing. Right? Hulihin niyo yung tunay na nagbebenta. Bigyan niyo sila ng proseso na makakuha ng tamang evidence. Ang ginawa kasi nung panahon ni President Duterte is, yung mga police, cut and paste na lang yung kanilang narratives right? Hindi na nila, kumbaga, binigyan ng tamang proseso ng pag-iimbestiga. Basta mayroong nagturo sa'yo, pupuntahan, boom, papatayin, kukunin mo ang reward system natin. Right? So, ginawa niyang mas lalong napakabigat na nag-mutate ng gusto ang policing natin. Alam mo, Christian, nung kasagsagan ng drug war, marami akong mga pulis na kaibigan dahil na-train ko sila from 2012 to 2016. Human rights policing, community-based policing, evidence-based policing, nag-ComStat policing training pa kami, yung use of statistics and technology. Alam mo, sabi nila sa akin, Christian, Sir, lahat ng mga tinuro mo sa amin, wala nang kwenta ngayon. Tinapo na namin. Kasi hindi na namin kailangan ng human rights. Basta ang mahalaga is masunod namin yung quota na binigay sa amin. Yun ang kumaga nakakatakot doon, Christian kasi kung hayaan mo ang pulis na lumarga, so magiging selective ang kanilang pag-i-implement ng drug war. So sino kanilang mga pinatay, right? So titignan mo, mga nakachinielas, right? Yung mga madali na kumbaga ilagay sa lista, and at the same time, alam nila na hindi babalik sa kanila kasi mahina, walang pera, walang kalaban-laban, yun ang kanilang mga tinarget, right? And at the same time, alam natin na very selective din mismo ang President Duterte natin kasi yung mga malalapit sa kanya na mga drug lords, hindi rin niya kinante, right? May mga evidence tayo na nagpapakita niyan. Pero yung mga drug lords na malayo sa kanya, yun ang kanilang pinagpapatay, right? So again, totoo na very strong leadership, very strong ang kanyang presidency during the time, but it's also very selective. It's also very anti-poor. It's also very, kumbaga, ang tawag natin dito, immoral sa kanyang pagkaka-implement. Okay. Eto, pinag-usapan natin yung naging epekto nitong drug war na ito, mga shortcuts, human rights violations doon sa police as an organization because to be fair naman, no, talagang nagkaroon ng earnest effort to reform the Philippine National Police since it was instituted. Ang problema, ang laki nung tawag dito, pagbalik sa nakaraan, di ba? Dito sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte in terms of
diminishing the professionalization or the professional nature of the Philippine National Police. Again, di naman natin sinasabi na 100% dyan talagang na-corrupt, no? Pero a significant portion, I suppose, talagang nahulog dito sa ganitong bangin because of the drug war. Anong pwedeng gawin, Prof, no, to be able to regain that professionalism na kailangan natin since we're talking about law enforcement here? Yes, that's a very good question, Christian. And bago ko sagutin yan, ipaliwanag ko lang yung konsepto ng noble cause police corruption, right? Okay. Kasi maraming mga police officers noon na, kumbaga, naniwala rin sa drug war, right? And naniwala sila na mayroong napaka-noble na reason ang presidente natin, right? Na gusto niyang i-eliminate ang drugs and criminality, na i-empower mo mga pulis dahil dati-dati ang mga pulis ay kumbaga natali ang kanilang mga kamay dahil sa human rights, etc. And they empower them. And ang tingin nila, itong mga criminal nito na dapat supuin, kumbaga bahagi talaga ng kanilang role bilang kapulisan, right? And dahil magandang layon, noble ang dahilan, okay lang gamitin ang mga maling proseso. Planting of evidence, use of illegal techniques, etc. So, mayroong mga good police officers who turn bad. Kumbaga, maganda ang layon pero mali ang proseso ng pagkakalap. So, yun ang naging, kumbaga, very, very hard issue kasi feeling nila tama ang kanilang ginagawa. So, dun sa question mo, paano natin to gagawin? In fact, meron akong sinubmit sa DILG noon na 10-point agenda, right? 10-point agenda on how to reform the Philippine National Police. And dito, tatlo ang framework na ginagamit ko. Yung structural, yung organizational, and yung kultura ng kapulisan. So, yung structural, alam naman natin, Christian, right? Yung police ratio to citizens is mababa, right? Punta ka sa mga munisipyo natin. Isang police, more than 5,000 ang ratio nila sa population. Ideally, dapat 1:500, right? Yung kapulisan natin, though tumaas ng konti ang sahod nila ng panahon ni Duterte, which is a good thing, right? Is napakapalit pa rin ng sahod. Lalong-lalo na kung nasa Metro Manila ka. So 37,000 pesos ang PO1, Christian, right? With all your powers, 37,000 lang ang sahod mo. Paano mo bubuhayin ng iyong pamilya, right? So yun ang isang problema. Manpower, resources kulang. Second, Christian, is yung kapulisan natin, kumbaga hindi pa rin nila ginagamit yung principles of effective policing. Ang kanilang number one measure of success pa rin is number of arrest, right? Kung maraming ang naresto, magaling ka. Kung aresto ka ng aresto, mapopromote ka. Ganun din ang mga regional directors. Tatanungin nila yung chief of police nila, bakit kakunti lang ang naaresto natin? Yung ibang region ang tataas, right? So, paramihan ng aresto. Paramihan ng aresto. At kung marami kang inaaresto, mapupuno ang case dockets ng mga korte, mapupuno ang mga kulungan natin. Kaya I've been telling them that baguhin natin ang metrics ng kapulisan. Hindi ibig sabihin marami kang inaresto, successful ang policing ninyo dyan. Kung hindi, tapos gamitin niyo yung tinatawag na evidence-based policing. Kung saan, gamitin mo ang iyong arrest powers dun lamang dun sa mga talagang violente, talagang gumagawa ng harm sa komunidad. Pero yung mga nagka-ara cruise, yung mga nasa tabi-tabi na kumbaga minor ang violations, wag mo nang i-impose ang policing dyan. Magkaroon ka na ng alternatives policing mediation strategies dyan. Right? So yun ang sinasabi ko, Christian. Yung organizational capacity ng police officers natin is based pa rin dun sa old policing system na pag marami kang nahuli, marami kang pinatay, successful ka. Third, Christian, is yung problema ng kultura. And itong pinakamatindi. Well, it is because we all know the powers of the police. Una, mayroon kang use of force. Ikaw lang ang may karapatan na gumamit ng dahas, right? Pwede kang pumatay ng tao, right? Legally, right? So, yung powers nila na yon na mag-initiate ng investigation, mag-initiate ng arrest, it's so very, kumbaga, ang tawag natin dyan,
enormous na kapag ito ay napunta sa isang unprofessionalized police officer, pwede nila itong magamit on personal gain. Investigate lang sila sa'yo right? Lalapit na yan, sir, baka pwede mo ayusin na natin itong kaso. Or sir, invest na murder, gawin mo na lang homicide para bailable. Sir, invest na 9165 Section 5, gawin mong Section 11 at gawin mong less than 1 gram of shabu ang nahuli mo sa akin. Kasi lahat yan ngayon ay pwede nilang, kumaga, discretionary powers to make money on the side. Right? So, tawag natin dyan, hulidap or palit kaso or kung ano ito pa man. And maraming mga police officers na ganito ang training. PO1 pa lang Sabi sa akin, sir, ang swerte ko pala, naging police officer ako. Makakabili na ako ng kotse, makakabili na ako ng bahay, hindi pa ako nakaka2 taon sa serbisyo. Bakit? Kasi sir, ganito palang kalakaran sa kapulisan. Maraming diskarte na magagawa. Right? So, bagong-bago pa lamang sila sa loob ng serbisyo, natututunan na nila yung proseso ng paggamit ng kanilang kapangyarihan sa maling paraan. So with all these issues, structural, organizational, and cultural, ano ang pwede natin gawin, Christian? Una, sabi ko lang dati is, dapat matino ang recruitment policies natin. Marami pa rin mga recruits ang police na nagbayad para lang sila makapasok sa serbisyo. Yan ang palagi nilang sinasabi sa akin. Pag nagre-recruit, hindi daw nila makuha ang kanilang desired position kasi may palakasan, minsan may under the table, dun sa recruitment pa lang. So kung dun pa lang nagsisimula ang problema, Christian, paano nilang pagpasok nila at paano pag nagtagal pa sila? So yun ang mga bagay na ayusin natin. Second, of course, yung nating structural reforms. And then yung organizational reforms na principles of effective policing ang dapat nating ituro sa kanila. Okay. Ako, napaka-comprehensive ng binanggit mo, Prof. Raymond, at nakalibre na naman kami ng lecture from you. Honestly, napakaganda ng mga proposals mo. Pero last question lang, how receptive is the Philippine National Police, or the DOJ, DILG, when it comes to all these proposals? Yung DOJ dun sa criminal justice, no? Pero dito, sige, PNP na lang. How receptive are they? Are they implementing this? Well, yun ang problema, Christian, medyo mahirap pasukin ang PNP, pero unti-unti ngayon ay nakakapasok naman tayo. Meron akong kasama sa DOJ na dating Police Major General na ngayon ay Assistant Secretary na sa DOJ at siyang nagiging katuwang ko, tulay ko para mapasok po ang PNP. Alright? And ngayon ay mayroon kaming efforts na magamit yung police clearance, police reports, para sa yun ay maging basis sa pag-offer ng probation para mapabilis ang probation system natin and mapabilis din yung paglaya ng mga PDLs natin na nasa jail at saka sa prisons. So unti-unti, mayroon ng kumaga principles of effective policing na naituturo doon, yung case management, yung risk assessment, at saka yung programming at mga alternatives to arrest and detention. Yun nga lang at mayroong cultural hesitance, may bureaucratic inertia ang PNP. And ako naman ay researcher, so patuloy ko lang sinasubmit yung aking mga proposals sa kanila. Minsan it goes to the wrong ear at hindi nakakapasok. Minsan it goes to the right ear at nakakapasok pero walang ginagawa, at mayroon naman pumapasok, lumalabas at mayroong epekto. So I'm just being very, very patient na hopefully itong mga set of proposals po namin ay mapakinggan. So binigay na namin ito sa NAPOLCOM. Mayroon kaming partner sa NAPOLCOM and we have been asked to share our research, and hopefully the NAPOLCOM through the PNP will be able to heed on these research proposals and findings that we have had.